Mahal na mga kaibigan, isang kwento tungkol sa isang babae na ginawang impyerno ang buhay ng kanyang biyenang lalaki at nag-akusa sa kanya ng malalaking kasalanan. Ginawa niya itong kahiyahiya sa mata ng mundo at pagkatapos ay nilason niya ito hanggang mamatay. Kaya ano ang naging kapalaran ng babaeng iyon? Paano siya naging aral para sa mundo? Upang malaman ito, siguraduhing panoorin ang buong video ngayon. Ang pagkakamaling ginawa ng manugang na ito ay ginagawa rin ng bawat babae sa kanilang buhay. Kapag ang kanyang biyenan ay nagpahirap sa kanya, ganoon din ang ginagawa niya sa katandaan nito, at pagkatapos ay siya mismo ang nagiging kahiyahiya sa mundo. Kung ikaw man ay kasangkot sa anumang ganoong kasalanan, magsisi ka agad sa kasalanang iyon. Baka matapos ang iyong buhay at hindi ka na magkaroon ng pagkakataong magsisi. Ang pangalan ko ay Rosina. Napakabata ko pa nang namatay ang aking ina. Mayroon akong kuya na 2 taon ang tanda sa akin. Hindi ipinadama ni tatay ang kakulangan ng aming ina. Inalagaan niya kaming 2 bilang ina at ama. Sa kabila ng sinasabi ng lahat, hindi na siya nag-asawang muli. Ito ay dahil baka gawing miserable ng isang madrasta ang aming buhay. Baka kunin niya ang aming kaligayahan. Siya ay nag-iisa sa buong buhay niya. Nang lumaki ako at naging may isip, ako na mismo ang gumagawa ng gawaing bahay. Natuto akong magluto, manahi, magbasa, at magturo sa murang edad. Walang babae sa bahay ang nagturo sa akin. Walang nagturo sa akin ng pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Kaya, sa aking kabataan, nalihis ako ng landas. Sa kolehiyong pinapasukan ko, may isang lalaki na nakatayo sa daanan habang ako'y pumupunta at umuwi. Tinitignan niya ako ng kanyang mapang-akit na tingin. Isang araw, hinarangan niya ang aking daanan. Nagpahayag siya ng pag-ibig sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagsimulang makaapekto sa aking puso. Ako ay nabaliw rin sa kanyang pag-ibig. At isang araw, tumayo ako sa harap ng aking ama at sinabing, pakakasalan ko si Sajjad. Labis na nagalit si tatay at kuya sa aking mga salita. Inakala pa rin nila akong isang bata. Gusto nila akong mag-aral. Gusto nila akong maging isang taong may kakayahan. Ngunit nagpasya na akong sirain ang aking buhay. Mahigpit na tumanggi si tatay at kuya. Sinabi nilang hindi pa sila pabor sa aking kasal. Kaya isang araw, dahil sa mga salita ni Sajjad, nagpasya akong umalis ng bahay. Tumakas ako sa bahay kasama siya at nagpakasal. Ang pagkakamaling ito ay naging dahilan upang maging kriminal ako sa mata ng aking ama at kuya. Sinabi sa akin ni Sajjad na pagkatapos ng kasal, magiging maayos ang lahat. Patawarin ako ng aking ama at kuya. Tatanggapin nila ako. Ngunit kahit ilang taon na ang lumipas pagkatapos ng kasal, hindi lumambot ang puso ni na tatay at kuya para sa akin. Araw-araw akong pumupunta sa kanilang bahay. Nagmamakaawa akong patawarin nila ako sa aking ginawa. Umiiyak ako hanggang sa manghina. Ngunit hinding-hindi lumambot ang kanilang puso para sa akin. Ikinasal din ni tatay ang aking kuya sa isang babae mula sa pamilya. Tuwing pumupunta ako sa bahay ng aking mga magulang, sinasaktan ako ng aking hipag sa pamamagitan ng panunukso. Sinasabi niya, bakit ka pumupunta rito? Wala kang lugar sa bahay na ito. Hindi ka gusto ng iyong ama at kuya. Ayaw ko talagang pumunta ka rito. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ako ng labis na pagtitiis at pasensya. Naging kaya kong tiisin at baliwalain ang mga sinasabi ng mga tao. At saka, napakatanda na ng aking ama ngayon. Napakahina na niya. Kailangan niya ng gamutan at ng isang tao na laging mag-aalaga sa kanya. Kapag pumupunta ako sa kwarto ni tatay, lumuluha ang aking mga mata dahil sa kanyang kalagayan. Laging nag-iisa si tatay. Abuso sina kuya at hipag sa kanilang buhay. Inilalayo rin nila ang kanilang mga anak kay tatay. May agam-agam sa puso ng aking hipag na mayroong mapanganib na sakit si tatay na nakakahawa sa pamamagitan ng pagdampi. Labis na mapag-alinlangan ang aking hipag. Kung saan dumaan si tatay o umupo, hinuhugasan niya ang lugar na iyon ng tubig. Paulit-ulit din niyang nililinis ang bagay na iyon. Kung saan makita niya si tatay na nakaupo. Nag-aalab ang aking puso sa nakikita ko. Galit na galit din ako. Isang araw, nagreklamo ako sa aking hipag tungkol sa kanyang pag-ugali. Nagalit siya sa sinabi ko. Sabi niya, sino ka ba? Para magreklamo at mangaral sa akin. Hindi ka nga pinapansin ng iyong ama at kuya. Dahil sa ginawa mo, labis silang nagagalit sa iyo.
Umalis ka na rito. Hindi ka kailangan ng mga taong ito. Pagkatapos ay sinabi rin ni tatay, tama ang sinasabi ng aking manugang. Huwag ka nang pumunta rito. Galit ako sa pagmumukha mo. Kapag umuwi ka, naaalala ko ang kahihiyan ko. Umuwi ako habang umiiyak matapos marinig ang sinabi ni tatay. Sa sumunod na ilang araw, hindi na ako bumalik. Tinanong ako ni Sajjad, anong nangyari? Ang tagal mo nang hindi pumupunta sa bahay ng iyong ama. Nag-away ba kayo ng kahit sino? Tinitignan ko si Sajjad na may paningisi. Sa paglipas ng panahon, lumamig din ang ugali ni Sajjad kaysa dati. Bagaman hindi niya ako kailanman sinaktan. Hindi niya ako kailanman sinumbatan dahil tumakas ako at nagpakasal sa kanya. Ngunit wala na sa tono niya ang pagmamahal na yon para sa akin. Ang pagmamahal na yon na ipinagpalit ko para tumakas sa bahay at magpakasal sa kanya. Nagtiis ako sa loob ng 1 buwan. Ngunit pagkatapos ng 1 buwan, nang bumalik ako sa bahay ni tatay, wala siya kahit saan. Nang tanungin ko ang aking hipag tungkol kay tatay, labis siyang nagalit. Sabi niya, ang dami mong arte. Paulit-ulit kitang pinagbabawalan pumunta rito. Pero pumupunta ka pa rin. Wala ang iyong ama sa bahay at pumunta siya sa isang kaibigan niya. Umalis ka na rin at huwag ka nang babalik dito ng paulit-ulit. Sinubukan niyang isara ang pinto sa aking mukha. Nang makita ko si tatay na lumalabas sa kanyang kwarto. Kaya inilayo ko ang aking hipag at pumasok sa bahay. Sinabi ko, pumunta ako rito para makita ang aking ama. Hindi mo ako maaaring pigilan na makita ang aking ama. Ngayon, si tatay din ay nagpahayag ng galit sa akin nang makita niya ako. Hindi niya iniba ang kanyang tingin, bagkus, tinitignan niya ako ng walang emosyon. Ngayon, parang may nagbago sa kanya. Namumutla rin ang kulay ng kanyang mukha. Mukha siyang napakahina. Nang hawakan ko siya sa kamay at dinala sa kanyang kwarto, tahimik siyang sumama sa akin. Nang makita ko ang kalagayan ng kwarto ni tatay, nalungkot ako. Ang lahat ng mahalagang muebles niya, na minsan ay inilagay niya sa kwartong iyon ng may kaligayahan, ay nawala. Ngayon, mayroon na lamang isang sirang kama sa kwarto. Wala itong kumot o sapin. May isang maliit na kahon sa isang sulok ng kwarto, naglalaman ng mga damit at lumang sirang kagamitan ni tatay. Ang mga sirang kagamitan at tasa na minsan ay ginagamit ni nanay upang pakainin ang mga hayop, ibon, at minsan ang mga asong ligaw sa kalye. Palagi niya itong inilalagay malapit sa pinto ng bahay. Hindi niya kailanman ipinasok ang mga kagamitang ito sa loob ng bahay. Ngunit ngayon, nang makita ko ang parehong mga kagamitan sa kwarto ng aking ama, tiningnan ko siya nang may pagkadismaya. Tatay, anong ginagawa ng mga kagamitang ito sa kwarto mo at bakit ganito ang kalagayan ng kwarto mo? Nasaan ang mga gamit mo? Nauutal na sinabi ni tatay, gusto kasi ni siya fake na pinturahan ang kwartong ito. Kaya inilabas niya ang lahat ng gamit. Tumahimik ako sa sinabi ni tatay. Ngunit sa kung saan sa aking puso, may bumabagabag sa akin na nagsasabing nagsisinungaling si tatay dahil sa takot. Ang aking hipag ang nagtago ng kanyang mga gamit. Pagkatapos ng 1 linggo, nang muli akong pumunta upang makita si tatay, mas masama ang kalagayan ng kanyang kwarto kaysa dati. May mga tambak ng dumi sa lahat ng dako. May masamang amoy sa kwarto. Nagtataka ako kung saan nanggagaling ang amoy na ito. Sinabi ni tatay na kapag nalinis na ang kwarto, babalik ang lahat ng gamit. Ngunit wala man lang bakas ng gamit. Maliban sa paglilinis. Parang may pamilihan ng basura rito. Tinitigan ko ng mabuti ang lumang kama ni tatay at nakita kong marumi rin ang kamang iyon. Muli akong nalungkot. Tatay, ano itong lahat? Hindi ba kayo inaalagaan ni na kuya at hipag? Ang daming katulong sa bahay. Bakit walang naglilinis ng kwarto mo? Sa sinabi kong ito, tumahimik si tatay. Sabi niya, pumupunta ka rito para makita ako, kaya tanungin mo lang ang aking kalagayan at umuwi ka na. Wala kang karapatan na makialam sa mga usapin ng bahay na ito. Matagal mo nang nawala ang karapatang iyon. Paano ako trinatrato ng aking anak at manugang? Hindi mo na problema yon. Sa sinabi ni tatay, natigilan ako. Tahimik akong umuwi. Ngunit kahit pagkatapos kong umuwi, ang tanawin sa kwarto ni tatay, ang kawalang magawa sa kanyang mukha, at ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay hindi ko malilimutan. Tinanong din ako ni Sajjad ng 2 o 3 beses, bakit ka tahimik? Hindi ko rin siya pinansin.
Ngayon, araw-araw na akong pumupunta para alagaan si tatay. Sumasama ang mukha ng aking hipag. Galit ding nagsasalita si tatay. Ngunit hindi ko pinapansin ang sinasabi ng aking hipag at hindi ko rin pinapahalagahan ang pagtanggi ni tatay. Lininis ko ng mabuti ang kanyang kwarto. Nilinis ko ang kama at nilagyan ng bagong sapin mula sa aming bahay. Nang makita ito ni tatay, lumuha ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Nagulat ako kung bakit siya nagiging emosyonal sa bagay na ito. Nang makita ng aking hipag na nililinis ko ang kwarto ni tatay, hindi niya ito nagustuhan. Sa iba't ibang paraan, sinasaktan niya ako sa pamamagitan ng panunukso tungkol sa aking nakaraan. Inudyukan din niya si kuya laban sa akin. Tinitignan din ako ni kuya ng may galit. Sabi niya, ikaw mismo ang tumawid sa pintuan ng bahay na ito at umalis. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap mo rito ngayon. May pagbabago sa aking buhay na hindi na ako pinigilan ni tatay na pumunta sa bahay na ito. Isang araw, nang dumalaw ako sa kanya, nakatali ang kanyang mga kamay. Umaagos ang kanyang luha. Parang tumalon ang puso ko sa aking bibig. Dali-dali kong kinalas ang kanyang mga kamay. Anong nangyari sa'yo, tatay? Sino ang gumawa nito? Sa sinabi ko, umiyak siya ng umiyak. Ngunit wala siyang sinabi sa akin. Kada makalawa, ganito ang kalagayan ni tatay. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa ng lubid. Ako mismo ang pumupunta at nagpapalaya sa kanya mula sa hawak ng mga lubid na iyon. Itinapon ko ang mga lumang kagamitan mula sa kwartong iyon. At nagdala ako ng mga bagong kagamitan mula sa aming bahay upang pakainin ang matandang ito. Sa katunayan, ngayon, nagluluto na rin ako ng pagkain sa aming bahay at dinadala rito. Isang araw, habang pinapakain ko si tatay, tinawag ako ng aking hipag at pinalabas. Binigyan niya ako ng trabaho sa kusina. Nang bumalik ako, tahimik na nakaupo si tatay. Tiningnan ko ang kanyang pagkain na may halong lupa. Malungkot akong nagsalita, bakit mo nilagyan ng lupa ang pagkain? Napakasarap ng pagkain. Sinira mo ang pagkain. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Wala siyang sinabi. Ilang sandali lang ang lumipas nang marinig ko ang sigaw ng aking hipag mula sa labas. Nag-aalala akong lumabas ng kwarto at nakita ko sina kuya at hipag na nakatayo sa harap ko. Sabi ng aking hipag, kailan mo ba paalisin ang matandang ito sa bahay na ito? Ano pa ba ang hinihintay mo? Dahil sa matandang ito, nakakulong na ako sa sarili kong bahay. Hindi ako makahinga ng malaya. Nasusuka ako sa tingin ng iyong ama. Ilayo mo sa akin ang taong ito, kuya. Sabi ni kuya, nagkakamali ka. Sofia, hinding-hindi gagawin yon ng aking ama. Hinding-hindi kanya titingnan ng masama at hinding-hindi ako maniniwala sa sinasabi mo. Pagkatapos, mas lalong nag-ingay ang aking hipag. Tahimik akong umalis doon at umuwi. Nagsisisi ako sa mga sinabi ng aking hipag. Sa galit ba niya kay tatay, napakababa na ng tingin niya sa sarili na inakusahan niya si tatay ng napakasuklam na bagay. Hindi lamang huminto ang aking hipag doon. Sa halip, tuwing makalawa o makatlo, inaakusahan niya si tatay ng ganoon. Isang araw, sinabi niya, naliligo ako sa banyo. Tinitingnan ako ng iyong ama ng palihim. Tiningnan ko si tatay. Umiyak siya ng umiyak. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang dalawang kamay. Nagulat ako sa luha ng aking kagalang-galang na ama. Noon, nakaramdam ako ng matinding galit sa aking hipag. Nagtaka ako kay kuya. Hindi niya ito pinipigilan o sinasaway sa mga sinasabi niya. Sa halip, parang naniniwala na rin siya sa mga sinasabi niya. Nagdududa na rin siya sa dangal ni tatay. At ito ay napakadelikado para sa akin. Kung magtagumpay siyang udyukan si kuya laban kay tatay, mas masama pa ang magagawa niya kay tatay. Wala akong kakayahan na pigilan sila. Ngunit ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang ipaliwanag kay kuya. Kuya, napakahirap sa ating ama na palakihin tayo. Sa buong buhay niya, nagutom siya sa kaligayahan. Ngunit hindi niya ipinadama sa atin ang anumang kakulangan. Ngayon, sa kanyang katandaan, nagdududa ka sa kanya. Sa impluwensya ng iyong asawa, masama ang pakikitungo mo sa kanya. Pagkatapos, tumawa ng malakas si kuya. Sabi niya, hindi mo ba alam ang lahat ng ito noong tumawid ka sa pader ng bahay na ito at umalis? Bakit hindi mo naisip ang mga sakripisyo ng iyong ama noon? Nahihiya akong tumahimik.
Hindi ko alam kung kailan matatapos ang panunukso na ito tungkol sa aking nakaraan. Kumuha ako ng bahay malapit sa bahay ni Kuya upang maalagaan ko si tatay. Upang gampanan ang aking responsibilidad sa kanya. Upang mabantayan siya. Isang araw, nakaramdam ako ng labis na pagkabalisa. Parang may masamang mangyayari. Hating gabi na nang marinig ko ang sigaw mula sa bahay ni Kuya. Labis akong natakot. Dinala ko si Sajed sa bahay ni tatay. Nang makita ko ang tanawin, nawalan ako ng pag-asa. Sa isang tabi, nakatayo ang aking hipag, punit-punit ang kanyang damit. May sugat din ang kanyang mukha sa iba't ibang lugar. Sa harap, nakahandusay sa sahig si tatay at sinasaktan siya ni Kuya. Minsan ang suntok, minsan ang sipa. Nag-init ang aking dugo sa tanawing ito. Sa matinding hirap, pinalaya ko si tatay mula kay Kuya. Tinulak ko siya sa isang tabi. Dapat kang mahiya sa sarili mo sa pagtrato ng masama sa iyong matandang ama. Bakit mo siya sinasaktan? Napakalakas ng mga sigaw na narinig ng lahat ng tao sa paligid at lumabas sila sa kanilang mga bahay. Nagsimulang panoorin ng lahat ang eksenang ito. Ang ilan ay may pagtataka sa kanilang mga mata para kay Kuya. Ang ilan ay may galit at ang ilan ay may pagtawa. Sa madaling salita, ang lahat ng taong nagtipon-tipon para sa palabas na ito. Ipinagpapatuloy ang kwento. Pakiusap, bigyan ako ng natitirang bahagi ng kwento para makumpleto ko ang pagsasalin. At sa ganitong kalagayan, malakas na sinasaktan siya ni Kuya. Tumayo si Sajed bilang pader sa harap ni tatay. Sabi ni Kuya, pagkatapos ng ginawa ng matandang ito, ayaw ko nang makita ang mukha niya. Sabihin mo sa kanya na umalis sa bahay ko. Hindi ko siya patatawarin. Nakita ko ang aking hipag. Umiiyak din siya ng humihikbi. Wala akong maintindihan. Ano ba talaga ang nangyari dito sa hating gabi? Tinanong ko si Kuya kung ano ang dahilan ng lahat ng ito. Sinabi niya na palagi siyang sinasabihan ng kanyang asawa na ang kanyang ama ay masama ang tingin sa kanya. Mali ang iniisip para sa kanya. Ngunit hindi niya kailanman pinaniwalaan ang mga salita nito. Ngunit ngayon, nakita niya ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata. Kaya wala na siyang ebidensya para hindi maniwala. Nagulat ako kung ano ang nakita ni Kuya na nawala ang kanyang pagkatao sa ganoong kalala. Nang tanungin ko ang tanong na ito, sinabi niya, pumunta ako sa ibang lungsod para sa trabaho ngayon. Ngunit namatay ang taong makikipagpulong sa akin. Bumalik ako sa bahay sa gitna ng daan. Pagkatapos, nakita ko na ang aking ama ay nasa kwarto ng aking asawa at ang aking asawa ay umiiyak at sumisigaw na umalis siya. Ngunit nasapian ng demonyo ang aking ama. Hindi ako makapaniwala at tiningnan ko ang aking ama. Umiyak siya ng umiyak. Sabi niya, ang iyong asawa mismo ang tumawag sa akin sa kanyang kwarto. Sinabi niya sa akin na natatakot siya. Mayroon siyang mahalagang sasabihin sa akin. Pumunta ako dito para pakinggan yon. Ano ang alam ko na nagpaplano siya ng sabuatan laban sa akin? Sisiraan niya ako sa mata ng aking sariling anak. Alam kong totoo ang sinasabi ni tatay. Ngunit hindi handa si Kuya na maniwala sa mga salita ni tatay. Pagkatapos, hinawakan ni Kuya si tatay sa braso at sinimulan siyang itulak palabas ng bahay. Tumayo ako sa harap ni Kuya. Sabi ko, hindi mo maaaring saktan ng aking ama. Hindi mo rin siya maaaring gawan ng anumang kalupitan. Kung ayaw mo siyang panatilihin sa'yo, huwag. Hindi ko hahayaang gawin mo siyang isang palabas. Sasama siya sa akin at simula ngayon, ako ang maglilingkod sa kanya. Dinala ko si tatay palabas at sinabi niya, nandoon ang aking itim na bag sa aking kwarto. Nandoon ang aking mahahalagang gamit. Hayaan mo akong kunin ang bag na yon. Sabi ng aking hipag, hindi na maaaring pumasok ang taong ito sa bahay na ito. Itutulak ko na siya palabas sa bahay na ito. Nagpapalusot lang siya para makabalik sa loob ng bahay. Ako mismo ang pumunta sa kwarto ni tatay at kinuha ang bag. Ngayon, nang umuwi si tatay, umiiyak siya ng husto. Sabi niya, sa buong buhay ko, kinamuhian ko ang manugang na ito. Hindi ako handa kahit tingnan ang mukha niya. Ngayon, dinala ako ng oras sa pintuan niya. Lahat ng ginawa ko para sa aking anak at kung gaano ko siya kamahal. Iginalang ko ang bawat hiling niya. Isinakripisyo ko ang aking buhay para sa aking mga anak. Ngunit ano ang ginawa ng aking mga anak para sa akin? Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakaramdam ako ng labis na hiya.
Kung hindi ako tumakas at nagpakasal at hindi ako nagbigay ng sakit kay tatay, hindi ko sana mararanasan ang lahat ng ito at hindi sana ganoon kalungkot si tatay. Niyakap ng aking asawa si tatay. Sabi niya, anak mo ako. Ituring mo rin akong sarili mong anak. Huwag mong ituring na estranghero. Inaamin ko na nagkamali kami. Gumawa kami ng isang malaking kasalanan. Patawarin mo kami. Ikaw ang aming matanda. Hinding-hindi ako magkukulang sa paggalang sa iyo. At pinatunayan ng aking asawa na talagang iginagalang niya ang aking ama. Naglilingkod ako sa kanya ng buong puso at humihingi ng mga dasal mula sa kanya. Nang sinabi niya sa akin sa unang pagkakataon na pinatawad na niya ako sa aking ginawa, isang kakaibang kaligayahan ang nabuo sa aking puso. Iningatan ni tatay ang kanyang bag, hindi ko kailanman sinubukang buksan ang kanyang bag at tingnan kung ano ang nasa loob. Palagi kong nakikita ang bag na ito sa kwarto ni tatay. Bago ang kasal, nakita ko rin si tatay na inaalagaan ang bag na ito sa ganoong paraan. Binubuksan niya ang bag at tinitingnan iyon. Kapag lumapit kami sa kanya, isinasara niya ang bag. Sa nakalipas na ilang araw, may kakaibang nangyari. Araw-araw na pumupunta ang aking hipag sa bahay. Sinasabi niya sa akin na kailangan niyang kausapin ng mag-isa ang aking ama. Bigyan mo ako ng ilang oras. Nagtataka ako na nang si tatay ay nasa bahay nila, labis siyang nagalit sa kanya. At ngayon, ano ang napakahalagang bagay na pinuntahan niya rito? Nang umalis ang aking hipag pagkatapos makipagkita kay tatay sa unang pagkakataon, mukha siyang labis na nag-aalala. May mga anino ng malalim na pag-iisip sa kanyang mukha. Tinanong ko siya kung ano ang sinabi ng aking hipag sa kanya. Ngunit hindi ako pinansin ni tatay. Araw-araw na pumupunta ang aking hipag para makita si tatay. Sinubukan kong pakinggan ang kanilang pag-uusap ng patago. Nalaman ko na may tinatanong siya kay tatay tungkol sa isang bagay at patuloy na tumatanggi si tatay. Nang pumasok ako sa kwarto, pareho silang tumahimik. Ngayon, nagsimula na ring pumunta si kuya sa bahay kasama ang aking hipag. Nakikipagtalo rin siya kay tatay tungkol sa isang bagay. Pagkatapos nilang umalis, mukhang labis na malungkot at nag-aalala si tatay. Isang araw, nang dumating ang aking hipag, sinabi niya, ngayon, nagluto ako ng pagkain para sa iyong ama gamit ang sarili kong mga kamay. Gustong-gusto niya ang pagkain ito. Naging masaya rin ako nang marinig ito na narealize ng aking hipag ang kanyang pagkakamali. Nang makita ni tatay na inaalagaan niya siya, nagkaroon din ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ibinigay ng aking hipag ang tasa ng kheer, matamis na rice pudding, sa kamay ni tatay. Nagluto siya ng kheer para kay tatay. Gustong-gusto ni tatay ang kheer mula pa noong bata siya. Pagkalabas ng aking hipag sa bahay pagkatapos pakainin si tatay ng kheer, nagsimulang magsuka si tatay mula sa kanyang labi. Nang iwan ng kaluluwa ni tatay ang kanyang katawan, doon ko lang naintindihan na nilaso ng aking hipag si tatay sa kheer. Labis akong umiyak. Takot na takot din ako. Wala akong anumang ebidensya laban sa aking hipag. Paano ko mapapatunayan na siya ang nagbigay ng lason kay tatay? Sabi ng aking asawa, ang nangyari ay nangyari na. Magtiis ka na ngayon. Ipagkatiwala mo ang lahat sa Allah. Ang Allah ay ganap na makatarungan. Siguradong bibigyan niya ng parusa ang iyong hipag para sa kanyang ginawa. Araw-araw akong pumupunta sa libingan ni tatay. Nagdarasal ako sa kanyang libingan at humihingi ng mga dasal para sa kanya. Nagulat ako na hindi ko kailanman nakita si kuya na pumunta sa libingan ni tatay. Ipinagawa ni kuya ang kanyang bahay sa modernong paraan. Nabalitaan ko na ngayon ay mayroon ng lahat ng kaginhawaan ang bahay na ito na wala sa lumang bahay. Ginawa ng aking hipag ang lahat ng ito ayon sa kanyang kagustuhan. Nagalit ako nang makita ito. Naisip ko kung paano sila nakitungo kay tatay at ngayon ay namumuhay sila ng marangya. Isang araw, naisip ko lang na bakit hindi ko buksan ang itim na bag ni tatay. Ano ang nasa loob nito? Nang buksan ko ang bag, lumuha ang aking mga mata. Sa bag na ito, naroon ang mga damit at laruan noong bata pa kami ni kuya. Bukod dito, mayroon ding ilang mga dokumento at isang diary. Binuksan ko ang diary at nagsimulang magbasa. Nandoon ang mga saloobin ni tatay. Palagi siyang sumusulat sa diary at itinatala ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagpahayag din siya ng kanyang damdamin tungkol sa akin. Na mahal niya ako. Ngunit dahil sa kasalanan na ginawa ko, napilitan siyang kamuhian ako. Hindi niya ako mapatawad.
Nang makarating ako sa huling pahina ng diary, natigilan ako. Sumulat si tatay na isinalin na niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa pangalan ng kanyang anak na babae dahil naintindihan niya na pagkatapos niyang mamatay, kung may magdarasal para sa kanya, iyon ay ang kanyang anak na babae. Matagal nang nawala ang anak niyang lalaki sa kanyang kamay. Dahil sa mga salita ng kanyang asawa, nagsimula siyang ituring akong makasalanan. Inakusahan niya ako na masama ang tingin sa kanyang asawa. Samantalang hindi niya alam na ang nangyari noong gabing iyon ay isang sabuatan ng kanyang asawa. Niloko niya ako at tinawag sa kanyang kwarto, at nang makita niya na nakatayo ang kanyang asawa sa labas, sinadya niyang gawin ang lahat ng ito. Nanlaki ang aking mga mata nang basahin ang diary. Naisip ko na kung isinalin ni tatay ang ari-arian sa aking pangalan, bakit hindi ito binanggit ni kuya? Binuksan ko ang bag, lahat ng dokumento sa loob nito ay nasa pangalan ko. Ang mga luha ng kaligayahan ay umaagos mula sa aking mga mata. Hindi ito dahil sa gusto ko ang kayamanan o ari-arian. Sa halip, masaya ako na itinuring ako ng aking ama na karapat-dapat na ilipat ang pinag-ipunan niya sa buong buhay niya sa aking pangalan. Nang sinabi ko ito sa aking asawa, tumahimik siya. Hindi niya ako kinausap tungkol dito. Nang pumunta ako sa bahay ng aking kuya at hipag kinabukasan, sumama ang kanilang mukha at sinabi nila, bakit ka pumunta rito ngayon? Ano ang kailangan mo? Wala kaming anumang relasyon sa iyo. Sinabi ko kay kuya ang tungkol sa testamento ni tatay at ipinakita ko ang lahat ng mga dokumento. Agad nilang inagaw ang mga dokumento mula sa aking mga kamay. Nagbago ang kulay ng kanilang mga mukha. Sabi ng aking hipag, kinuha ko ang thumbprint ng iyong ama sa mga dokumento at iyon ang dahilan kung bakit ko siya nilason upang hindi niya masabi ang katotohanan sa iba. Ano ang alam ko na naghanda pa pala siya ng ibang dokumento na nasa pangalan ng iyong kapatid na babae. Dali-dali mong sunugin ang mga dokumentong ito. Baka kasuhan tayo ng iyong kapatid na babae. Inagaw ni kuya ang lahat ng mga dokumento mula sa akin at sinaktan ako ng aking hipag at pinalabas ako ng bahay. Umiyak ako at umuwi. Nang makita ang aking kalagayan, umiwas ng tingin ang aking asawa. Sabi niya, alam ko na ang nangyari sa'yo. Kaya wala akong sinabi. Alam ko na ipapaliwanag sa'yo ng iyong kuya at hipag ang lahat. Palagi akong umiiyak. Nagdarasal ako para sa kapatawaran ng aking ama. Labis akong umiyak dahil sa ginawa ng aking kuya at hipag. Isang araw, mapayapa kaming natutulog sa aming bahay nang muling marinig ang mga sigaw mula sa bahay ng aking hipag. Narinig ang ganoong sigaw noong buhay pa si tatay at ang kalamidad na nangyari sa kanya noon ay nanginginig pa rin ang puso ko hanggang ngayon. Naisip ko kung anong kalamidad ang nangyari sa bahay na ito ngayon. Napilitan ako ng aking puso at tumakbo ako papunta sa bahay na ito. Napakabigat ng kalagayan ng aking hipag. Nagsusuka siya ng dugo at ang mga ahas at alakdan ay lumalabas sa kanyang bibig habang siya ay nagsusuka. Nagulat ako sa takot nang makita ito. Nakatingin din si kuya sa aking hipag na may takot. Maraming tao sa kapitbahayan ang nagtipon doon. Nagsimula silang magdarasal at magsabi ng Allahu Akbar nang makita ang tanawing ito. Sabi nila, ang nangyari sa kanya ay ang parusa para sa ginawa niya sa kanyang biyenan at ang masamang pakikitungo niya sa kanya. At pagkatapos ang paglason niya dito. May takot din sa mga mata ni kuya at pagkabalisa sa kanyang mukha. Siguro, iniisip niya na siya rin ay maaaring nasa posisyon ng kanyang hipag. Ang mga kasalanan na ginawa ng kanyang hipag ay ginawa rin niya. Ang relasyon ng kanyang hipag kay tatay ay biyenan. Ngunit si tatay ay kanyang tunay na ama at ang ama ay tinawag na pintuan ng Jannah, paraiso. Kung siya ay masaya, doon lamang makakapasok ang isang tao sa Jannah. Lahat ay umalis doon na hawak ang kanilang mga tainga nang makita ang kapalaran ng aking hipag. Dinala nila ang aking hipag sa ospital. Inoperahan ng mga doktor ang kanyang tiyan. Malinis na malinis ang kanyang tiyan. Walang anumang bakas ng mga uod o insekto. Ngunit paulit-ulit siyang nagsusuka at ang mga uod at alakdan ay lumalabas sa kanyang bibig. Nagtataka ang lahat na kung ang mga uod at insekto na ito ay wala sa kanyang tiyan, paano sila lumalabas sa kanyang bibig? Ito ay isang tanong na walang sinuman ang may sagot. Napakabigat ng kalagayan ng aking hipag. Sabi niya na tinutusok siya ng mga alakdan na ito. Masakit na masakit daw. Nakakaranas siya ng labis na pahirap. Ngayon, maliliit na alakdan ang lumalabas mula sa kanyang mga mata, ilong, at tainga na nawawala sa sandaling lumabas sila.
Sinasabi ng lahat na ito ay isang parusa na dumating sa kanya. Isang matinding parusa mula sa Allah ang bumababa. Ang kapalaran para sa masamang pakikitungo sa kanyang biyenan at pagkatapos ay paglason dito ay dapat na ganito. Ilang araw na nagdusa ang aking hipag sa ganitong paraan. Naging isang aral siya para sa buong mundo. At pagkatapos, isang araw, umalis siya sa mundong ito. Pagkalipas ng 1 taon pagkatapos niyang mamatay, nagpakasal muli si Kuya. Nagbago siya ng husto. Sa lahat ng oras, nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan at humihingi ng kapatawaran sa Allah para sa kanyang ginawa. Araw-araw siyang pumupunta sa libingan ni tatay at umiiyak at humihingi ng tawad sa kanya. Pinabuti niya ang kanyang pag-ugali sa akin. Humingi rin siya ng tawad sa akin para sa kanyang ginawa at ibinigay niya sa akin ang aking bahagi ng ari-arian. Tumanggi akong tanggapin ito. Kaya sinabi niya, gumawa ako ng maraming kasalanan sa buhay ko. Wala na akong dangal sa sarili ko. Huwag mo na akong hayaang bumaba pa sa aking sariling mata. Gusto kong ibigay sa iyo ang iyong karapatan. Upang kahit papaano, gumaan ang bigat ng aking kasalanan. Sa sinabi ni Kuya, kinuha ko ang ari-arian at ipinamahagi ito sa mga mahihirap at ulila. At sa paggawa nito, nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking puso. Ang ginawa ng aking hipag, nakamit niya ang kanyang kapalaran. Ang ginawa ni Kuya, na-realize niya ang kanyang mga pagkakamali. At naisip ko, sana ay hindi ko sinunod ang aking mga paa sa maling landas dahil sa aking kasiglahan noong bata pa ako, upang hindi sana ako labis na nagsisisi ngayon. Kung ikaw din ay nag-iisip na gumawa ng ganoong kasalanan, ibig sabihin, sa kasakiman ng pera at kayamanan, huwag mong gawin yon sa iyong mga mahal sa buhay. Dahil dapat mong tandaan na kung ninanakaw mo ang karapatan ng isang tao, kailangan mong sagutin iyon sa araw ng paghuhukom. Maaari ka ring harapin ng parusa dito sa mundo. Kaya, kung may nakuha kang aral mula sa kwentong ito, ibahagi ang video sa iyong pamilya, kaibigan, at kamag-anak. Dahil sila rin ay matututo. At mag-subscribe sa channel at sumulat ng Allahu Akbar sa comment box. Salamat!